Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. So we are now on diary entry number 996, February 28, 1937. Today I was undergoing the Passion of Jesus for a longer time, and thus I saw that many souls were in need of prayer. I feel that I am being completely transformed into prayer in order to beg God's mercy for every soul. Oh my Jesus, I am receiving you into my heart as a pledge of mercy for souls. Ngayon ako ay sumasailalim sa pagpapakasakit ni Jesus ng mas mahabang panahon. Tuloy nakita ko na maraming kaluluwa ang nangangailangan ng panalangin. Pakiramdam ko ako ay ganap na binago sa panalangin upang humingi ng awa ng Diyos para sa bawat kaluluwa. O Jesus ko, tinatanggap kita sa aking puso bilang isang pangako ng awa para sa mga kaluluwa. So in this entry, she was undergoing the same suffering, the way she was previously, suffering that is related to the passion of Jesus. So ito yung nararanasan niya. Nakikita niya, she was in that period and she saw it and she experienced it. Nararanasan niya yung pagpapakasakit ni Jesus. She did not clearly describe if it was the nailing on the cross or the carrying of the cross, whatever. No? Basta yung any of those process during the Passion of Jesus. So while Jesus was walking, carrying the cross, he saw a lot of people yelling at him, negative words, throwing negative words at him, sumisigaw, dinuduroan, hinihiya, lahat ng forms of humiliation nandun. So imagine niyo yung teleserye halimbawa, merong isang kinakaladkad na lalaki, no? For instance, hila-hila ng kabayo. Maraming taong nanonood. So, parang ganon. Pero kay Jesus, hindi ganon, no? Hindi pagkakaladkad, kundi pasan-pasan niya ang krus. Bakit mabigat ang krus? Bakit hindi mapapantayan ni naman? Kahit si Faustina, no? She was experiencing the passion. Pero hindi niya mapapantayan yan. Bakit? Because what Jesus was carrying is the entire sins of the entire world. No? Lahat ng kasalanan ng buong mundo. In an attempt to save all souls. Bakit ba naman kasi kailangang iligtas ang mga kaluluwa? Ba't hindi na lang yan hayaan na magdusa? Total, hindi naman pinakialaman ng Diyos kung ano man ang gustong gawin ng isang kaluluwa. If the soul wanted to spend his life drinking, gambling, killing people, accumulating wealth, womanizing, all forms of sins. If a soul would like to do that, ginawa naman niya yan in his free will. Ibig sabihin, hindi kailanman pinakialaman ng Diyos ang mga desisyon natin. So, in the course of this, kung halimbawa tayo magulang, yung anak natin, sa kabila ng lahat ng pangaral natin, because we would like them to be
in good situation, maayos ang buhay. Sabi lang ng pangaral natin, ginawa pa rin yung gusto nila, wala na tayong magagawa, di po ba? We can only give advice. But again, hindi natin nahawak ang isip nila. They will have to decide on their own. No? Maaring maimpluwensyahan natin ang desisyon, maaring hindi. But the point is, gagawin ng isang tao ang isang bagay according to his free will. Kahit pa sabihin na pinilit lang siyang gawin ang isang pagkakamali, under under the point of a gun, halimbawa, ganun pa rin. Pinili mo pa rin yun. You could have died, for instance. Okay? You could have avoided, halimbawa, yung pagnanakaw, no? It's a sin, mortal sin. Pwede mong sabihin na ginawa mo lang naman yon kasi under threat ang buhay mo. But you still decided on your own. Nagpadala ka sa takot. You could have done otherwise. So, bakit kailangan iligtas pa? Alam ng Diyos, when we were sent here on earth, no? Kasi sabi nga, di ba, we were created according to His image. Nung tayo nilikha, saan tayo galing? Again, galing tayo sa Kanya. Kasi nilikha nga tayo ng kawangis niya kasi meron tayong kaluluwa. Hindi katulad ng mga halaman, hindi katulad ng mga hayop. Ganun lang sila eh. Wala naman silang free will. Wala sila nung kaluluwa na mayroon tayo, no? Meron silang sarili nilang kinang, no? Pero hindi katulad ng kaluluwa natin. So we are really special. Because we are special, nakikita ng magulang natin, ng ama, no, na lumikha sa atin. Nakikita na hindi mabuti ang ginagawa natin. Tayo ay mabubulid sa kasamaan. No? Tayo ay mapapahamak sa mga ginagawa natin. Kung kaya sabi niya, kailangang iligtas ko itong aking mga nilikha. Kasi bakit? Yung sinasabing we were created according to His image, tapos meron tayong ang isang unique sa atin, we have free will. Yung ating kakayahan na magpasya ay hindi katulad ng kakayahan ng isang Diyos. Sabihin, malalim ang alam ng Diyos ang tama at mali. Pero tayo, alam naman natin ang mali, di ba? Alam din natin ang tama sa ating konsensya. Pero, kasi, pumupunta tayo doon sa least resistance, yung madali ba para sa atin. Yung magbibigay sa atin ng gusto natin, magbibigay sa atin ng comfort, magbibigay ng kaginhawahan, magbibigay ng kasayahang pansamantala. So, yun yung ating kahinaan. We are weak. No? Hindi tayo ganun kasing tatag katulad ng Diyos na alam ang lahat. And so, kailangan niya tayong iligtas. Otherwise, pinadala tayo, ang kaluluwa natin nandito sa lupa. Otherwise, kung pababayaan tayo ng mismong lumikha sa atin na masira na lang ng ganun, mag-self-destruct. No? Ano namang klaseng lumikha ang meron sa atin, no? Yung lumikha sa atin. O kaya kailangan niyang gawin na iligtas tayo. Bakit kailangan si Jesus ang gawin nun? Kasi nga, ang ginawa ng Diyos, kung siya ang gagawa noon, Diyos Ama, o ang Espiritu Santo, hindi naman natin nakikita. Kumbaga napakahirap para sa isang bagay na hindi mo nakikita na maniwala sa'yo. And so, kailangan yung Diyos mismo magkatawang tao para magka-level lang tayo in terms of uh, something that can be touched and that exists, yung nagmamanifest sa lupa. Kasi nga ang hirap naman kung isang espiritu yan.
So, he gave the Lord, the Father, no? Gave His only Son, Jesus. Nagkatawang tao yan. Dumaan kay Maria, pumili ng babaeng magluluwal sa Kanya. Kaya nga sinasabi, nandito na si Jesus before time. No? Ibig sabihin, before time, ang mundo naman kasi, dito lang ang mayroong oras. But in other worlds, wala namang oras. In heaven, walang oras. So, kaysa sabihin, nandiyan na si Jesus before time. No? Kahit noong panahon na hindi pa din siya nagkakatawang tao, nandiyan na rin siya. Nagkatawang tao lang siya. He took the form of a human being, no? Para nakikita natin, nararanasan natin, naririnig natin para ipakita sa atin that it is possible. Ang pagliligtas ay posible. Ang pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan ay isang posibilidad. Maaaring mangyari. Pinakita niya lahat yon. The path towards sainthood and perfection is possible. Kaya niya yan. Kaya ginawa niya yan. So, when Faustina experienced that passion, hindi man katulad ng passion ni Jesus, dahil nangyari ito ng mas matagal, sabi niya na for a longer time. Nakita niya ngayon kung gaano karami ang kaluluwa na nangangailangan ng panalangin katulad din ng ginadala ni Jesus yung krus. Kaya mabigat yon dahil walang makapapantay doon sa pagpapasa ng krus na yon sapagkat it is the cross of the entire humanity. Yung kay Faustina, a portion lang nung krus ng sangkatauhan. Pero nakita niya marami. Hindi niya kayang pasanin lahat yon. Isang bahagi lang siya. Kasi nga, si Jesus na yun eh. Tayo ganun din. Kung hindi man natin nararanasan yung pagpapakasakit ni Jesus, the fact that we are also suffering in small ways, no? Halimbawa, naloko tayo. Halimbawa, naapi tayo, nanakawan tayo, nagkasakit tayo ng malubha. All those kinds of suffering na we can think of, still, maliit yun kumpara dun sa sufferings ni Jesus. Kasi dalangan niya yung buong mundo. Tayo, maliit na bahagi. But, ang sinasabi nga natin, if we would unite our small sufferings to the suffering of Jesus, we are taking part in the salvation process. No? Granted na tinatanggap natin yun. Granted na yung mga sufferings natin, iniaalay natin at ipinagkakaisa natin. Hindi yung nagagalit tayo, hindi yung sinisisi natin ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin. Remember that all things that are happening in our life is because of our sin. Hindi pwedeng kasalanan ng ibang tao yan. Hindi pwedeng kasalanan ng Diyos. Hindi pwede yan kasalanan ng kung sino man. It is our own fault. Kasi nga meron tayong free will. No? Talaga naman halimbawa, nanakawan ka, talaga naman kasalanan yun na ibang tao. But you have to think deeper na why it happened to you. Hindi yun simpleng nanakawan ka ng isang tao. But it's because you have to experience it upang malaman mo kung ano mas mahalaga. No? Yung buhay ba? Yung property. No? Ano ba mas mahalaga sa atin? Anong pinahalagahan natin? So, yung naging biktima ka ng bagyo, bakit sa'yo nangyari? You look at the reason. Huwag yung victim, victim effect. No? Huwag yun ang i-focus mo, naging biktima ka. Kundi, why do you have to experience it? Bakit? Ba't nandun ka sa digmaan? Wala ka namang kinalaman. Ano? Sibilyan ka lang. Di ka naman nakikidigma. Wala ka namang interest. No? Didigma yung bayan niyo. But you have to look at it. Why
does it have to happen? Kasi ang digmaan, kapag large scale na yan, ano, you will have to look at the entire nation, for instance. No? Hindi na lang sa sarili mong ginawa, why do you have to deserve it? No? Kundi, as a nation, mayroong problema yung bansa nyo. Mayroong mga collective, no? Collective sins that you have done, which you are a part of. And so, kailangan mo mag-suffer because of that sins. So, yun yung reason why you are experiencing it. Because, as a nation, you are part of it. Hindi ka naman kasi nag-iisang tao. Hindi ka hiwalay na tao. You are a part of a bigger, no? A bigger community, a bigger space. Or kung halimbawa sa pamilya mo lang nangyayari, bakit sa pamilya niyo? Because your family has committed a certain sin in the past. Hindi mo nga nakita eh. Kasi di ba nga, generational yan eh. Naging kasalanan yan ng past generation mo, hindi pa ba yan? And so it is happening to you. No, because you are tied, no? Nakatali ka doon sa pinagmulan mong lahi. So again, pag nag-trace back ka pa, generation, abay, bahagi ka noong lipi, no, race na umapi sa isang mas malaking community. No? Pag tinrace mo yung lolo't lolo mo, ganyan. So, generational sins na hindi mo makikita dahil nandito ka sa panahong ito wala ka naman dun sa past. So, things have to happen to cleanse us. So, tinutulungan lamang tayo ni Jesus. Inasan niya yung kasalanan natin, pero hindi tayo pwedeng siya lang lahat talaga lahat eh. Kailangan tayong pumasan din ang sarili nating crosses. Nandyan siya para tulungan tayo. Nandyan din yung mga banal para tulungan tayong magdala ng ating mga krus. Because whether we like it or not, we will be carrying our own cross. Bakit? Ba't nasabi natin yun, no? Obvious naman di ba? Wala namang tao na nabuhay na hindi dumaan sa challenges, problema, paghihirap. No? Gaano man mo gustong iwasan yan, hindi mo yan may iwasan. It would happen because it is the divine law. Why a divine law? That is meant for us for us to go back to our source. Bumalik tayo sa ating Ama. Otherwise, hindi tayo makakabalik pag wala yon. Pag wala yung mga sufferings na yon. Now, hindi nga kasi natin yan, sa ordinaryong tao, hindi nila yan magagrasp. That is why, kailangan ang mga saints katulad ni Faustina while she was still living, and the saints which have passed on to the next level, nasa ibang lugar na sila, no? With the community of angels and saints, nandun sila praying for us. So, mayroong mga tao rin na buhay katulad natin. We are praying not just for ourselves but for the world. So, we are actually participating in the salvation of souls. They are carrying their own souls, but we are lightening it, no? Pinagagaan natin ang kanilang mga pasan-pasan. And in that way, nakakalagpas sila. Parang kailangan kasi may tumulong na para mas mabilis ang paglaya ng tao mula sa kasalanan. So, kahit si Faustina yung dumanas niyan, Passion of Jesus, marami sa atin dumaranas din dyan. Yung suffering na hindi na lamang for them, but to save more people. No, kaya tayo, minsan, alam nyo ba, uh, when we when we pray for the healing of a person, bahagi nung suffering niya ay nararanasan din natin. Because we need, may kapalit kasi, may exchange of parang energy, no? Yung bang, hindi ganun kadali na sinabi mong nagdasal ka, gumaling siya, no? So, nagkakaroon niya ng balance, yung the good in us
pupunta sa kanila para luminis sila. But may nag-ano sa akin, ibinabato sa atin yung prayers for the healing of persons, no, na may mga sakit. Kasi nga, nakakaramdam din siya. So we really have, kumbaga, meron din dapat tayong debriefing after, no? So, ibig sabihin ng debriefing, you pray for the souls, for the salvation of souls, for the healing of souls, no? Pero, kailangan meron din tayo sa sarili natin na cleansing kasi part of the disease of that person, part noon pumupunta din sa atin. No? But don't worry, the blood and water of Jesus is enough to cleanse us. Dadanas tayo na mas maraming pagdurusa. Totoo po yan, ano? Those who have more responsibility are people who also have more sufferings. Hindi pwedeng konti. No? Because we would like to help in the salvation of souls, of this humanity, of this world. Mas malaki yung suffering natin. Hindi po madali. Ganon. Hindi kasing hirap ng dinaanan ni Faustina kasi mas ano siya, iba yung purpose niya, iba yung determination niya. Tayo, pag ganto-ganto lang, no? But we will also be experiencing it. I'm not threatening you, I'm not parang warning you or dinidiscourage kayo, but you have to be happy dahil ginagamit tayo ng Panginoon. At sa bandang huli, we will receive the merit, we will receive the gift or the reward.